Hello guys, gusto kong ipagpatuloy yung mainit na issue, current events na kung tawagin tungkol sa agawan ng bansang China at saka ng bansang Pilipinas tungkol sa tinatawag nating West Philippine Sea. Kamakailan lang, siguro mga ilang oras pa lang ang nakakaraan, prinoclaim ng China na kanilang pinapaalis nga yung Sierra Madre BRP na kung tawagin isang barko na pinasadsad intentionally ng Department ng ating gobyerno doon sa Ayungin Shoal. Itong barko na luma na pinagsisilungan ng ating mga militiamen or mga naval forces or mga army na ina-assign doon sa northern part of Palawan na to ay gustong-gustong paalisin na ng China sapagkat meron daw kasunduan ang bansang Pilipinas at China na papaalisin na itong barko na to at pinagbigyan lamang sila ng mga ilang taon siguro para magstay doon ang kanilang barko na yon na kung tutuusin ay isang pwesto, isang post sa ating bansa na magpapatibay ng ating presence at ownership doon sa Ayungin Shoal na kinabibilangan ng Kalayaan Group of Islands or Pag-asa Islands kung tawagin natin. Matatandaan natin na mula noong 1999, talagang sinadya ng Defense Department ng ating bansa na magkaroon ng actual physical presence ng barko na yon na kung tawagin natin ay Sierra Madre BRP para hindi basta-basta makamkam or maangkin ng sino mang mga neighboring countries, lalong-lalo na itong China, ang mga maliliit na mga islands natin doon at saka lalong-lalo na yung mga katubigan na nasasakop ng exclusive economic zone natin ayon sa United Nations Convention on the Laws of the Sea na na ayon sa arbitrary tribunal na kapag desisyon na atin talaga pagmamay-ari yung lugar na kung tawagin natin ay West Philippine Sea at saka yung mga 54 islands na kinabibilangan nga ng Kalayaan Group of Islands at isa dito yung Ayungin Shoal na yon. So, paano nga ba nag-ugat itong hidwaan or yung pagiging atat na atat ng bansang China na parang binubuli na yung country natin bilang isang maliit lamang na bansa compared to China na sobrang laki ng kanilang lawak ng kanilang bansa. Meron silang more than a billion population, super uh, improve yung kanilang mga military, I would say, weapons against us. So madali tayong actually takutin or ibuli. Isang sabi lang nila, basta-basta na lang ba tayo susunod. Nag-ugat ito mula nung September 16, 1991 nung pumutok ang Mount Pinatubo for 2 consecutive seasons till 50 years ang ibinibigay ng bansang Pilipinas para sa mga visiting forces agreement kung tawagin or yung mga base ng militar ng Amerikano dito sa Pilipinas. Hindi ni-renew ng mga senador noong memorable date na yon na si September 16, 1991 na ang bansang Amerika ay aalis na dito sa bansa natin for the sake of what we call nationalism. Sa pag-alis nga ng mga Amerikanong nakabase dito sa Pilipinas, yung mga barko nila na panlaban sa karagatan kapag may giyera at kung ano-ano pang mga presence nila sa dagat, lalong-lalo na doon sa Baho de Masinloc kung tawagin natin or itong Mischief Reef na kung titingnan natin ang pinag-ugatan nito ay talagang nakiusap lamang noon yung bansang China. Ang sabi nila, gagawa lang sila ng parang sisilungan ng kanilang mga mandaragat, mga mangingisdang mga Chino para pag may bagyo doon sila sisilong. Pero later on, paunti-unti nung mawala na yung presence ng base militar ng Amerika dito sa Philippines, ginawa itong mga uh,
sturdy structures na, mga reclamation, I would say, areas doon sa Bajo de Masinloc or Mischief Reef, kung saan meron ng makikita mo doon yung anuhan ng airlines, mga panggiyera na mga I would say airplanes, yung kanilang tinatawag na airport ba kung tawagin natin yan, doon sa mismong Bajo de Masinloc or Mischief Reef. So nung pinagbigyan ng Pilipinas ang hinihingi na favor ng bansang China na magtayo sila ng maliliit na silungan ng mga Chinoy doon sa mga mangingisda ng mga taga-China, na nagkataon naman na hindi nga nag-react yung mga taga-gobyerno natin. So unti-unti nilang kinamkam ang Mischief Reef kung tawagin nga natin, or doon nga sa kinabibilangan ng Spratly Islands. Itong Bajo de Masinloc ay eventually inangkin ng tuluyan ng China. So paunti-unti inaangkin yung sakop sa ating territorial at saka exclusive economic zones na mga tubig or katubigan. Ang Mischief Reef or Bajo de Masinloc, kung tutuusin, ay 20 nautical miles lamang away from our seashore, at saka talagang masasabi natin na pagmamay-ari talaga natin. Pero dahil para hindi na magkaroon ng gulo, ibinigay na lang natin yon sa China. Kung hindi ibinoto ng mga senador na yon na umalis ang base militar ng bansang Amerika dito sa Pilipinas, definitely hindi tayo magkakaroon ng ganitong hirap na sitwasyon na maya't maya ibubuli tayo ng bansang China, lalong-lalo na ngayon doon sa Ayungin Shoal, kung saan yung mga nag-deliver nga ng mga civilian ay binomba ng water cannons. Pero nung nagkaroon na ng diplomatic protest ang DFA, pinayagan sila na makapaghatid ng mga supply, mga basic goods, pagkain, medisina doon sa mga army na nakabase sa Ayungin Shoal. At ang sabi naman ng mga China, lately lang, na pinagbigyan lang for humanitarian reasons na makapunta at makapagdala ng mga basic goods na to, itong dalawang mga barko, or sabihin natin maliliit na mga bangka na mga civilian Filipinos, para doon sa dadalhin nila mga supply sa mga military militiamen na nakatira na nagbabantay doon sa Ayungin Shoal. So kung makikita natin, talagang dapat igiit ng bansang ito sa susunod na eleksyon, kung sino man ang mapipili ng mga sambayan ng Pilipino, na dapat hindi Manchurian candidate. Pag sinabing Manchurian candidate, tuta ng China siguro. Definitely ang China ay mag-i-invest ng malaking pera para ang susunod na mananalo after this Duterte administration ay susuporta pa rin sa kanilang mga kagustuhan. Bakit nga ba ang China ay gustong-gustong angkinin ang mga karagatan ng West Philippine Sea ng Pilipinas? Ang pinaka number one talaga ay dahil sa mayamang mga isda, mga natural resources na matatagpuan sa ilalim ng dagat natin. Kung mapapansin mo, ang mga ini-import natin na mga isda mula sa China ay actually nanggaling din lang sa atin, sapagkat 80% ayon sa Asian Institute of Maritime Laws ng UP Diliman ay 80% ng karagatan ng China ay mga nabubulok na. So kung makikita mo, naghahanap sila ng mga areas maliban doon sa mga bulok na mga dagatan ng China, na pagkukuhaan na nila ng mga isda para ipagpakain sa more than 1 billion nilang population. At hindi lang yun, yung mga pinagkuhanan nila ng mga isda, kung tutusin galing mismo sa atin, ay ibinibenta din pabalik sa atin. Hindi ba parang ginagawa tayo mga tanga nitong mga Chinese na to? So, dapat maging matalino tayo. Huwag tayo maging tanga. Ayon nga sa isang nag-comment sa napakinggan kong interview lately, na itong mga Chinese, akala nila siguro dahil
mabibili yung mga boto natin, mga Pilipino, anytime hawak na nila tayo sa liig. So yung susunod na presidente, napakalaki ng role na gagampanan niya, and I believe mayroong isang presidentiable na talagang maaasahan pagdating dito sa paggiit ng ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Maliban doon sa mayaman na mga isda sa karagatan ng West Philippine Sea, nandoon din yung rich oil deposit, ilang barrels, billions or trillions ng oil, crude ang matatagpuan sa ilalim ng West Philippine Sea. At ayon nga kay retired Justice Antonio Carpio, mayroong methane nitrite, isang future gas na tanging ang West Philippine Sea lamang ang merong deposit nito. Siguro galing to sa mga fossils deposits na ilang millions na ang nakaraan nandoon lang sa ilalim ng dagat natin. Kung titingnan mo, mayroong isang instance noon na gusto sanang magkaroon ng activity, naval activity doon sa West Philippine Sea ang ating mga sundalo. Nagalit yung China, kailangan daw nila munang humingi ng permiso sa China bago payagan yon ng kanilang gobyerno. Parang napaka-annoying na bakuran natin, maghingi pa tayo ng permission sa kanila na trespassing naman sila na hindi naman nila talaga pag-aari yun. At maliban doon, yung tinatawag naman natin na trade and commerce, napaka-importante din ang West Philippine Sea sapagkat kung ang Strait of Malacca ay makontrol na ng Sumatra at saka Indonesia, hindi na basta-basta makakadaan doon ang mga ini-export or ini-import na mga langis ng China at iba pang mga goods mula sa Indian Ocean, papuntang Pacific Ocean at saka papuntang bansang China. Kung makikita nyo sa mga news, itong si President Widodo ng Indonesia, napakatapang talaga. Sana meron tayong kasing tapang na presidente katulad ni President Widodo na kapag may papasok na barko doon sa internal waters or territorial sea ng Indonesia, pinapalubog or pinapasabog yung mga barko na yun. So takot yung mga Chinese vessels, mga Chinese fishermen na pumasok sa karagatan ng Indonesia. At kahit sa bansang Japan din, bago ka makapasok doon sa territorial seas ng Japan, may warning na agad na hindi ka basta makapasok, kundi bibirahin ka ng mga kanyon nila na pagka high-tech. Pero ang ating wording sa isang Maritime Act na kung tawagin ay walang ganito. Napaka lame ng excuses ng ating mga congressmen at saka senators. Maybe they are gaining from the support of these Chinese men, government from China sa kanilang election, kaya hindi gaanong katapang yung kanilang mga stand regarding dito. At ang isa pang reason, maliban doon sa tatlong mga binanggit ko, ay yung pagkakaroon ng good military standpoint ang West Philippine Sea. Kumbaga strategic ang lugar na yon, kung kaya't ang bansang China nga nung inangkin nila ng sobrang pagkawalang hiya ng mga government officials ng China, inangkin nila yung Mischief Reef, particularly yung Baho de Masinloc nga kung tawagin natin. Nagtayo agad sila doon ng mga iba't ibang mga military structures, particularly para matago yung kanilang mga nuclear weapons na anytime na magkaroon ng giyera, hindi basta-basta madidetect yun ng mga first world country na posibleng kumampi sa atin tulad ng mga US forces. So, nakakalungkot talaga itong mga pangyayari na to sa ating bansa na bilang mga citizens na nagmamahal sa bansang Pilipinas, ang isang boto na ikakast mo sa darating na May 9, 2022 election, napaka-importante yan na magpapaiba ng takbo ng mga pangyayaring ito sa mga disputes nga sa West Philippine Sea at mga pambubuli ng bansang China sa ating karagatan at mga pag-aari. Naway pumili tayo ng matalino, wise ang ating pagboto at i-vote natin ang isang tao na talagang magsasabi na he will really stand
tooth for a tooth, nail for a nail. Kung sabi nga tooth and nail, lalaban siya ng kung kinakailangan niyang igiit ang ating mga karapatan, igigiit niya at hindi lamang mangangako ng kung ano-ano mga promises para eventually maprotektahan natin ang ating mga pag-aari ayon sa National Territory of the 1987 Constitution. So, yan lang po muna at pag may mga iba pang mga issues na related dito, i-update ko na lang po kayo sa aming YouTube channel. Sana po mag-subscribe po kayo at saka have a nice day.